Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liha. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Rhea. Meron po akong boyfriend ngayon at 1 year in a relationship na kami. 1 year pa lang together pero we've known each other for 3 years now. Alam mo, DJ Lindsay, sumulat ako para sabihin sa inyo na unti-unti nauubos na ako. Kasi pakiramdam ko palaging ako na lang yung nagbibigay. Habang siya, kuha lang ng kuha. Nagbibigay ako because I love him. Pero ang hindi niya alam, gusto ko rin namang makatanggap. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako natatanggap mula sa kanya. College student siya. Kaya naman naiintindihan ko, DJ Lindsay, na hindi niya ako mabigyan ng mga gusto kong material na bagay. Pero ang hindi niya rin alam, at hindi ko rin alam kung bakit hindi siya aware, na hindi naman talaga gamit ang gusto ko. Gusto ko effort. Yung tipong maramdaman ko naman na inaalagaan ako. Ako yung tipo ng girlfriend na sumusulat with my hands. Tapos binibigay ko sa kanya yung mga love letters ko.
Tinatago niya naman. Pero ang nakakatampo dito, kahit kailan, hindi niya ako sinulatan ng love letters. Patuloy pa rin ako nagbibigay. Kasi kahit pa paano umaasa pa rin ako. Hanggang sa napagod na lang ako. Sinabihan ko pa nga siya noon eh. Sinabi ko na makatanggap lang ako ng sulat mula sa'yo. Siguro sobrang saya ko na nun. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin. Minsan na rin akong humingi ng mga bulaklak. Sabi niya sa akin, sige, sa susunod. O di kaya naman, kapag alam niyang may mga bulaklak, sasabihin niya sa akin, sunflower yung paborito mo, di ba? Wala dito nun eh. Tas minsan nakakita kaming dalawa ng sunflower. Tinuro ko sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, gusto mo? Bili ka. Dali na, bili ka na. Nakakalungkot, DJ Lindsay, kasi feeling ko, nanlilimos ako ng mga bagay mula sa kanya. Pakiramdam ko, nanlilimos ako ng pagmamahal. Hindi ko naman gusto yung mga mamahaling bagay eh. Hindi rin ako humihingi ng malakihang bouquet. Isang pirasong bulaklak lang. Kahit yung hindi mo sinasadyang pulutin, yung nakakalat lang na bulaklak. Kahit yun lang. Yun man lang. Sobra-sobra ba yung hinihingi ko? Kailan lang naging LDR kaming dalawa, DJ Lindsay? Kaya naman ang sabi ko sa kanya, sana naman umeffort siya. Kasi namimiss ko siya. Ang sabi niya naman sa akin, namimiss niya rin ako. Pero kapag dumadalaw siya, ako pa rin yung nagbabayad. Kahit yung mga date namin, ako pa rin yung sumasagot. Kapag kailangan niya naman ng pera, nagpapahiram naman ako. Tapos ang sinasabi niya lang, ibabalik ko lahat sa'yo to. Promise. Binabalik niya nga, kaso kadalasan, kalahati lang nung utang niya. Hindi ko naman masyadong iniisip yung DJ Lindsay eh. Pero pakiramdam ko, sa mga galaw niya, feeling ko ako yung lalaki sa aming dalawa. Mali ba ako na umasa ng mga malalaking bagay mula sa kanya? Mali ba akong umasa kahit alam ko naman na wala siyang maibibigay sa akin? Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ba ako maghihintay? Hihintayin ko pa ba na meron akong matanggap na kahit ano mula sa kanya? O tanggapin ko na lang na ganyang klaseng tao siya? Mahal ko siya, DJ Lindsay, pero ubos na ako. Tulong naman po. Muli, ako si Rhea.
At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa mga kapulungan. Check your time. 15 Cam Bots! Nakaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:15 on the clock. Siyempre naman tayo pa rin po ang estasyong same, pero... Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Hi! Sa magandang morning! Sa lahat po ng mga pangga po natin na nakaka-relate dito po sa ating kwento ngayong araw na ito sa Lihim ng Liham. Okay, Talaga namang napakasakit, Kuya Eddie. Ang sakit-sakit. Hindi kasi alam mo, nafe-feel ko talaga yung kanyang yung kanyang pagod, na feeling na ubos, 'di ba? Nagmamahal siya pero sabi nga niya, nauubos siya kasi nga feeling niya siya na lang palagi yung nagbibigay sa kanilang dalawa. Reminds me of movie ni Sarah at saka ni Lloydie, 'di ba? Alam mo na, ilan 'yan. Oo, talagang yun talaga yung naisip ko bigla. Pero alam mo, ikaw ba nadaanan mo na yung ganyang relasyon? Feeling ko naman, sa dami ng mga naging karelasyon mo ate, nadaanan mo na to, di ba? Yung dating karelasyon mo, ganyan yan hingi ng pera sa'yo, di ba? Pero, look at you now. Naka-move on ka na at ngayon maayos na yung karelasyon mo, mahal ko. Kaya naman kung ako sa'yo, i-share mo na yung naging style mo. Paano mo nga ba hinandle ang ganyang relationship? Nakipag-break ka ba o naghintay ka ng himala at milagro? Diba? Sinabi mo ba sa kanya na, teka lang ba't puro ako na lang palagi? O pinabayaan mo lang. Tapos, by some reason, bigla siyang nagbago. Dali, excited kaming malaman ko anong ginawa mo nung dumaan ka sa relasyon na to. Or baka meron kang alam mo yun, advice para dito kay Rhea. I-message mo ako. We are so live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hanapin mo yung live, tapos doon ka mag-comment sa aking live video. Okay, hihintayin natin yan. But before that, ito basahin muna natin yung mga comments dito ng mga panggapo natin. Sabi ni Cheche, kahit college student pa yan, may allowance yan na matitipid niya para maipon niya pang date ninyong dalawa. Iyon ay kung talagang mahal ka niya. Ang bata-bata mo pa para maging sugar mommy, ate. Sabi naman ni Bowen, experience it for your entire life until you get married. Oo, feeling niya hindi na magbabago at ganyan na lang hanggang sa maging mag-asawa silang dalawa. Sabi naman ni Dimple, hay nako, ba't ang bobo mo masyado pagdating sa pag-ibig, sender? Nakikita ba na yung problema mo ayaw mo pang ayusin. Sabi naman ni Jackie, ay nako, syungangers ka ate, sobra-sobra. Sabi naman ni Emerita, nako sender, hiwalayan mo na lang yan. Pinapahirapan ka na pero ayaw mo pang bumitaw. Ano bang sabi ng mga sender natin dito? Sabi ni Scaramouche, hindi ibig sabihin na giver ka, hindi mo na deserve to receive things. Love should Love should work both two ways. Giving and receiving. Talk to your partner about it. If hindi nagbago, then leave him. You deserve better. Babati naman po sa bebe ko na si Kurt. Sino si Kurt? Wait lang ha. Si Kurt na walang malay. Si Kurt and yung understanding na ate ko na sila Ate Aya and Ate Ara. Thank you very much. Hello! Good morning po sa inyong lahat dyan. Sabi naman ni Barry, totoo naman nakakapagod at nakakaumay pag di mo na nare-receive yung same type ng love na binibigay mo. You really can't expect other people to give out the same love that you release. Kung nagbibigay ka ng naman out of love, walang issue doon. IMO. Sabi naman ni Emerson, sa clap niyan, yun lang yung comment mo doon, be. Sa clap niyan. Wow!
effort ka dun ah. Emerson na, sabi naman ni Arch, charot lang. Sabi naman ni Arch, no relationship is fully 50-50. Pero kailangan syempre, may ambag pa rin ang isa't isa. When it gets to the point that you have to solicit your partner for acts of affection, then maybe indication yon. Then maybe hindi siya into you. You need to make a decision. Kung ito ba ang gusto mong makasama hanggang sa pagtanda. Aww. Sabi ni Leonardo Lapac, doon kasi uso yung sulat-sulat ngayon, DJ Lindsay. Dati bumibili ako ng cards at sinusulatan ko. Wag gumastos ha. Dapat share kayo. Mahirap yun. Shoutout naman po dyan. Sabi ni Moto, sayang iba talaga ang ugali nating tao. Sayang hindi ako natagpuan mo. Kung effort lang sana talaga. Sweet na swak talaga. Kaso kayo yan maituturo pa rin sa'yo. Ingats na lang po, GB. Tama. Yun lang inasabi ko, tama ka dyan. Oo. Ano pa sabi ng mga panggapo natin? Sabi po ni Baby, dapat hindi ka nagmahal ng sobra-sobra, letter sender. Sabi naman po ni Merlin, ate alam mo naman, and naiintindihan mo na student siya, huwag ka na humingi sa kanya ng mga kung ano-ano kasi masasaktan ka lang. Huwag ka na umasa pa sa kanya. Huwag ka na umasa na magbibigay pa kasi ikaw na ang gumagastos sa lahat Basta yun na yun. Huwag ka na umasa kasi masasaktan ka lang. Aww. Sabi ni Athena, Diyos ko ate, sa 3 taon ninyo, hindi mo nakita red flags niyan. Love is blind talaga. Tsaka tanga. Grabe naman. Wow. Di ba kayo na in love once in your life? Pero alam mo, dumadaan naman talaga tayo dyan. Real talk lang, 'di ba? Yung tipong dahil sobrang mahal na mahal mo, fall na fall ka, poging-pogi ka dun sa lalaki, 'di ba? Hindi mo nakikita na, teka lang, parang sumusobra na yata siya. Kasi alam mo, ang katotohanan ng buhay is that tayong mga babae, kayang-kaya natin magtiis so much, 'di ba? Pero nauubos tayo tulad na nangyayari dito kay Rhea. At kapag naubos tayo, doon din unti-unting nagfe-fade yung pagmamahal, 'di ba? Kapag nararamdaman mo na, teka lang, bakit hindi na ako kinikilig? Bakit puro bigat na lang yung nararamdaman ko? Doon unti-unting nawawala kasi yung femininity ng mga babae. Gusto mo yung femininity? Totoo naman. Kumbaga tumataas kasi yung kanilang yung walls nila bilang babae. Tapos kailangan nilang, parang kailangan ko ako yung mag-provide Kailangan ako yung magbigay palagi ng pera So, yung mga ganun kasing bagay, pagpo-provide, pagbibigay ng kung ano-ano, mga gamit, gawain ng lalaki yan di ba? So kapag yung babae na yung gumagawa niyan para sa lalaki, tumataas yung kanyang pagiging yung masculine side ng babae. Bumababa tuloy yung kanyang pagiging feminine. At hindi yun maganda para sa babae kasi dapat ang mga babae inaalagaan. Alam mo yun, medyo cliche man pakinggan pero Disney princess dapat ang mga babae on their own energy Oo. Kasi kung hindi matatahimik ang babae at ang babaeng walang peace sa puso at isip will never be a loving woman. Kahit sino pang lalaki yan. Hindi siya 100% magiging mapagmahal. Kasi wala siya sa feminine energy niya. Hindi siya mahihirapan siyang maging sweet. Pansinin niyo yan sa mga babaeng nagpo-provide. Tapos alam niyo yun, yung parang sila palagi yung strong, sila palagi yung independent. Hirap silang maging sweet, hirap silang maging malambot, maging gentle on the inside and outside. Kasi nga, ramdam nila na ako yung kailangan mag-provide Ito yung energy ko Hindi ako pwedeng maging malambot kasi kailangan lagi akong, alam mo yun, independent, kailangan ako lagi yung strong sa aming dalawa kasi kung hindi, walang patutunguhan yung relationship namin. Wow! Wala din namang, 'di ba? Nakakawalang gana din naman kapag yung lalaki mas feminine pa kaysa sa iyo, 'di ba? Yan ang nakakalungkot doon. At kapag lagi ka nagbibigay, nauubos ka, doon nauubos din ang pagmamahal. Wow! Sinasabi nila, napapagod ako, pero hindi naman ibig sabihin na pagod ka, nawawala yung pagmamahal mo. Tao ka lang, napapagod ka talaga. Kaya wag niyong pagurin yung mga jowa ninyo, lalong-lalo na yung mga babae. Tulad nga nung sinabi niya, ayaw niya naman, di naman siya humihingi ng sobra-sobra. Ano ba naman yung handwritten letters? Diba? Ano ba naman yung bilhan mo ng bulaklak na 1 piraso? Diba? Alam mo,
automatic yan sa mga babae Just because sinabi nila na ayaw nila ng bulaklak doesn't mean ayaw nila makatanggap talaga. Siguro ayaw nila ng malalaking bulaklak. Yung talaga, alam mo yung tipong sumisigaw na, uy, bulaklak ako, ganyan. Uy, anniversary namin kasi ang laki-laki ng bouquet. Pero try mong bigyan yung girlfriend mo, yung jowa mo ng kahit isang pirasong bulaklak man lang. Alam mo yun? Para maging sweet man lang yung yung approach ninyo sa isa't isa, di ba? Nakakalungkot lang. Hi, Pretty Lindsay. Lindsay to. Lindsay, pa-shoutout naman po kay Lucila Praxides ng Bambang Bukawe at nakikinig siya ngayon habang nagve-vinyl ng sahig. Ay, ang taray naman. Wow! Kami din nung isang araw ginawa namin yan Oo. Alam mo, nakakapagod magdikit ng magdikit ha. Pero pagkatapos naman ang ganda. Ang ganda ng sahig, diba? Wala lang, sinabi ko lang. Sabi dito ni Ray, hi, shoutout naman po sa manager namin na si Larry Baina ng AFP-CES Minimart na relate. Totoo. Yahoo! Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo lang siya. As in talagang all out. You have to go all out sa kanya. Sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo na bakit ganito, ako yung babae, pero bakit parang ako yung lalaki sa ating dalawa. Hindi nakaka Disney princess yung pinapagawa mo na nangungutang ka sa akin. Okay lang naman mangutang pero sana mas ma-appreciate natin, mahal ko Panggako, kung ikaw yung mag-e-effort kasi ikaw yung lalaki. Ngayon kung hindi kaya, sabihin na lang na ganito yung gagawin mo, may ganito kang plano, hindi yung palaging ako yung inaasahan mo. Yun yung importante doon. Pagsabihan kayo ng feelings. Diba? Or baka kasi masyado nang nasa comfort zone yung lalaki kasi alam naman niya na may pera siya o wala, mag-effort siya o hindi, tatanggapin mo pa rin siya kasi nga, poging-pogi ka sa kanya. Oy, totoo yan. Kapag masyado nang nasa comfort zone yung lalaki, diba? Totoo yan. Hindi na masyadong umi-effort kasi mag-effort naman ako o hindi. Bigyan ko siya ng bulaklak o hindi. Mahal pa rin naman ako niyan. Ilang taon na kami. Wow! Hindi naman yan maghahanap ng iba. O ako lang mahal niyan. In love sa akin yan. Pero alam mo, ang pinakamahirap sa lahat, kapag yung babae mas pinili niya na yung katahimikan sa puso niya. Walang ibang lalaking involved, walang third party or whatsoever. Pero pag pinili niya na yung sarili niyang peace sa puso at sa isip, aalis yan ng tahimik, aalis yan ng walang pasabi. At yun yung pinakamasakit na pag-alis ng babae. Wow! Kasi wala kang maririnig na niha-niho Wala kang kapalit. Walang ibang lalaki. Wala kang kaagaw sa kanya. Pero mas pipiliin niya lang na maging at peace sa puso at sa isip niya. Ayaw niya na ng toxic. Kaya aalisin ka na niya sa buhay niya. Yan yung pinakamasakit na sakit. Promise. Kaya habang may time pa, diba, man up sa mga ganyang klaseng lalaki. Again, itong babae na ito, tulad ni Rhea, may mga babaeng hindi naghahanap ng sobra-sobra. Gusto lang nila ng effort, gusto lang nilang mapansin sila, gusto lang nila ng attention, gusto lang nilang maramdaman na importante sila sa buhay ninyo. So please, bare minimum nga yun. Diba? Sabi ni Jorilyn, kaya minsan, better pa, walang lalaki sa buhay, stress-free. Grabe ka naman. Pa-shoutout naman po sa kasama kong nagde-deliver dito sa JW na si Mark Anthony Lanuza Agacer. Good morning! God bless sa iyo, ate, and sa relationship ninyo. Ayun. At hello din kay Arturo Parohinog. Gandang umaga sa inyong lahat siya. Wow! I wish you well. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo kasi walang maaayos na problema kung hindi mo sasabihin sa kanya at hindi mo i-address sa kanya. Kasi may mga lalaki na hindi talaga mataas ang emotional quotient, hindi nakakaramdam hanggat hindi mo sasabihin kung anong problema. At bilang babae, bilang jowa, diba, karapatan mo naman na magsabi at syempre obligasyon mo rin na sabihin sa kanya kung ano ang problema kasi hindi sila manghuhula. Oo, ha? Sabihin mo sa kanya na ganito yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya na nauubos ka na, nade-drain ka na. Lahat ng sinabi mo dito sa lihim ng liham, sabihin mo yan sa kanya. You have to tell him. Bilang girlfriend, you have to tell him. Kung gusto mo pang maging maayos yung relasyon ninyong dalawa, okay?
Okay naman tayo dyan. 9:29 on the clock, giving you something from David Archuleta. This one is called I'll Never Go. Dito lang yan sa istasyong same, pero... Iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. You always ask me those words I say and tell